Eto guys, ang ating video tungkol ito guys sa mangyayaring sinasabi nilang magkakaroon ng rally sa November 16, 17 at 18, no? Tungkol daw ito sa transparency, tungkol sa mga flood control na yan, no? Tungkol ito daw sa katiwalian at korupsyon. Maganda sana, no? Kung ito talaga ang kanilang punteriya, no? So sino ba ang pinatatamaan nila dito? Ang gobyerno ba ni BBM? Sino ba ang korap sa gobyerno ni BBM? Ang isa lang na talagang sikat na korap dito ay ang dating kongresista na si Saldico, no? Ng Ako Bicol. Maliban doon, yung kanyang mga sa DPWH engineer, no, ay yung sikat na sikat, sina Bryce Hernandez, sina Alcantara at saka si Bernardo, no. At hindi lang natin alam yung iba pa, no, pero yun talagang tatlong yun ang pinakasikat sa administrasyon ni BBM, no, yung tatlong yun. At nasasangkot din diyan ang mag-asawang Diskaya, no. So mas maganda sana kung talagang yun ang punteriya, no. Pero may lumalabas na balita na itong magiging rally sa 16, 17, 18 ay parang pang ano lang nila, pang-akit lang nila yung transparency tungkol sa flood control and corruption, Pero meron talaga silang agenda at sinasabing magsasanib puwersa ang mga relihiyon na gawa ng tao, Ito ay ang INC at ang Jesus is Lord movement at saka yung relihiyon na itinatag ni Kibuloy. At magsasanib puwersa daw ito, kasama daw sina Chavit Singson, kasi balitang balita talaga, no? Iba pang mga opisyales na at dating opisyales ng gobyerno sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte, no? Siya ang pinakapinuno ng mga ito, no? Wala namang iba pang maituturo na sangkot sa ganitong kaganapan na gaganapin sa November 16, 17 at 18, Ngunit mayroong lumalabas na balita na ito pala ay para mapatalsik itong wilgang ito, si BBM as President of the Philippines, Siyempre, pag napatalsik ang presidente, automatic napapalit sa kanya ay ang Vice President. At sino ba ang Vice President? Walang iba kundi si Sara Duterte, na anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na ngayon ay nakakulong sa dahig sa ICC, At ito talaga guys ang pinaka totoo niyan, Dahil pag natanggal si BBM, papalitan siya ng Vice President, At syempre kapag napalitan si BBM ni Sara Duterte, maghahanap si Sara Duterte ng kanyang magiging Vice President, Sino kaya sa mga kaalyado niya? Alam nating kaalyado niyan ay si dating Senate President Chis Escudero, Bato de la Rosa, Bongo, Jaime Marcos, Jinggoy Estrada, Villanueva, Yan ang mga kaalyado niyan at iba pa, Hindi ko pa na yung iba, si Robin Padilla kasama diyan, Dito tiyak dito siya mamimili ng kanyang magiging Vice President at ang nasa pangungunang listahan niyan, pag hindi si Bongo ay si Chis Escudero, Ayan. At kapag nangyari ito guys, ano nga ba ang mahihita ng taong bayan kapag napalitan si BBM? May maganda bang kalalabasan, Sa mamamayang Pilipino, wala. Sa palagay ko lang, Pero doon sa mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte, kapag siya naging presidente na at napatalsik na si BBM, malaki, Unang-una, si Chis Escudero ay talaga namang sangkot talaga sa flood control, sa insertion na yan, At si Villanueva,
Jinggoy Estrada. Talagang nandyan talaga ikinanta ni na Bryce Hernandez, ni na Alcantara. Ano? Ngayon, kapag nanalo napalitan si BBM ni Sara, tiyak itong mga kaalyado na sangkot sa flood control, sa korupsyon, sa insertion at iba pang tawag dyan, ano? Palagay ko sila ang makikinabang, hindi ang mamamayang Pilipino, no? Ano ba magkakaroon ba ng magandang buhay ang mga Pilipino kapag napalitan si BBM? Ano? Tuloy ba ang ligaya? Kasi ayon sa balita, no? May nabasa akong article at nabalitaan ko rin na kaya nagkaroon ng lisensya ang mga Diskaya ay sa pamamagitan ni Bongo. At si Bongo ay nasasangkot ngayon sa malaking flood control project dyan sa Davao, na kung saan ang nakakuha ng malaking project na yan ay ang kanyang kapatid at kanyang ama, no? Na ibig sabihin kasama siya dahil sa kanilang pamilya yan, no? At ito naman si Villanueva ay napakalaki din ang nakuha, no? At sinasabing hindi niya kilala si Alcantara, samantalang lagi niyang kasama kahit dun sa nung nagdaang eleksyon, ano? Talagang masasabi mo na ang sinungaling ay siya rin namang magnanakaw, no? Hindi yung ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, hindi. Ang sinungaling ay siya rin namang magnanakaw. Yan po ay na talagang may mga perma sila, no? Di pa naman natin sinasabing sila na nga, no? Pero laging magkakabit yung dalawang yan, no? Oh. Ito si Chis Escudero, no? Balitang-balita ngayon yung kanyang salin. Ang kanyang salin lang ay 15 yata or 18 million. Samantalang ang naibigay niyang singsing kay Heart Evangelista ay nagkakahalaga noong panahon na yun ng $1 million at 57 ang labanan ng peso at dolyar. So 57 million ang halaga ng singsing, no? Talagang dapat niya talagang bigyan si Heart Evangelista ng ganyang kalaking singsing, ano? Para lang maipakita mo yung malaking pagmamahal, no? Para hindi ka iwanan, no? Talagang nagsimula ang relasyon sa mali, matatapos sa mali. Walang nagtayo ng bahay na mali tapos matatapos sa tama. Walang ganon, no? Nakakalungkot. Biruin mo 57 million singsing pa lang, tapos ang salin mo 18 million lang or 15 million. Samantalang nung 2015 ang salin ni Chis Escudero ay umaabot ng 46 yata or 43 million ang salin niya nung ano pa lang siya, yung salin niya noong 2015, no? At itong mga ito, kapag nanalo si Sara, ay tiyak sila ang makikinabang, no? Pati si Chavit Singson, mayroon siyang nababalita lang na black sand mining dyan sa may parting North Luzon, no? At siyempre dahil nga ito ay nasita na ni BBM, alam mo man ang tao pag nasita, imbis magbago ay nagagalit pa. Kaya nagalit ngayon si Singson at kumahog na mangalap ng mga protester o magrarally. At ayon sa balita ay babayaran daw yung magrarally daw, di pa tayo sigurado diyan, ng 3,000 to 5,000. Ngayon kayong mga magrarally ay kung walang bayad ay huwag kayong pumayag, sapagkat ang nababalita ay may bayad yan. Ngayon kung kayo ay pupunta doon at libre lang, ay huwag kayong pumayag. Ibubulsa yan ng mga ng mga namumuno. Biruin mo yun, talo mo pa nag-opisina, no? 3,000 isang araw. Libre pa pagkain yan, may merienda pa yan. Oh, tatayo ka lang doon sa sa rally. Oh, di ba? Pero dapat pagkakuha mo ng pera, loko, magparata tayo diyan ng mainit, ulan. Kunin mo yung pera 3,000, umuwi ka na. Di ba? Ganun 'yun. Balik tayo sa usapan, guys, kung sino talaga ang makikinabangan. What if pag napalitan nga si BBM, siyempre si Sara ang papalit, at ang makikinabang dito walang iba kundi ang mga kaalyado ni Sara Duterte, no? Na sangkot
Karamihan sangkot sa flood control project. Yung kay BBM, ang sangkot lang ay si si Saldico eh. Si Romualdez wala talagang wala talaga siyang kahit pilitin Ako din gusto ko din mapatunayan, gusto ko din makulong yan kung talagang meron eh. Dahil siya nga ang Speaker of the House, imposibleng walang alam, di ba? Pero kahit anong silip talaga nung kalaban, wala talaga siyang pinirmahan. Pero ito si Nachis Escudero, si Jinggoy Estrada, si Villanueva ay may mga pinirmahan at saka may mga witness. May mga witness talaga sila na nagtuturo, Ngayon, ang mangyayari, ano kayang mangyayari sa Diskaya? Mapawalang sala kaya? Makalaya kaya si Alice Go pag na si Sara Duterte na ang magiging pangulo, at matatahimik kaya ang buhay ni BBM kapag siya ay napatalsik? Siyempre maghihiganti itong kampo ni Sara, kasi natatandaan ko noon nung panahon nung tatay niya ni Pres Digong ay ganyan din ang ginawa, naghiganti din sa mga kalaban niya, lalo na kay Dilima, kasi si Dilima ang DILG yata noon or DOJ, talagang kinasuhan niya ito si Duterte nung mayor pa ito sa Davao dahil nga dyan sa maramihang pagpatay dyan sa yung maya may patay dyan sa Davao, at alam niya ng mga taga Davao, pag nag-burn out daw, alam na may pinapatay, so parang manok lang ang buhay ng tao, Tandaan nyo guys, ang dalawang kautusan sa Biblia, dalawang kasalanan na walang kapatawaran. Una dyan ay ang pamumusong, Ang pangalawa ay ang pagpatay. Walang kapatawaran yan. Kahit ikaw man ay sangkot dyan, may kinalaman, Yung hindi direktang na pumatay pero may kinalaman ka, alam mo yung pangyayari, pagpatay pa rin ang kaso mo dahil alam mo yung tama pero hindi mo ginawa, yan ay kasalanan, Talagang abangan na lang natin ang mangyayari sa 16, 17, 18, magtatagumpay nga ba? Ito ay labanan guys ng masama at mabuti, ng puti at itim, ng tama at mali, kung sino nga ba talaga ang mananalo, Talagang abangan natin, Tandaan nyo guys, ang pumanig sa mali ay masama, Tandaan nyo. Abangan natin guys. Salamat.